Hi everyone, it's us, Hello. and today it's October 29. We are here at the Port Hedland International Airport going to Perth. And pagdating namin sa Perth, meron kaming 3-hour layover dahil may isa pa kaming flight papuntang. Melbourne, because I'm going to spend my birthday in Melbourne. And aside from that, we have a special thing that we're going to do for the first time together. Special yon. So, di muna namin sasabihin. So, stay tuned. Samahan nyo kami sa mga susunod pang mga vlogs. Yes, so keep on watching and I hope you spend my birthday with me. Okay guys, narito tayo ngayon sa Perth and it's 9:15 PM na. Mag-dinner kami. Lumipat kami from Terminal 2 doon kasi yung kanina from Port Hedland. Lumipat kami from Terminal 2 to Terminal 1. And then it's 9 o'clock na. Yung susunod na flight namin is at 11 o'clock. So we have at least 2 more hours para magpahinga to have dinner. So we just bought some burgers, fries, chips, whatever From sa Hungry Jack's. Hungry Jack's. Yung sa akin is double cheeseburger. Sa akin ay double cheese whopper. Ultimate double cheese whopper. We have this loaded chips. Kansas loaded chips. Kita ba? And then we also have this parang Korean chicken fingers, Korean barbecue sauce. Ngayon ko lang chicken nalaman na fingers. din sa sa Hungry Bago lang Jack's. siya. And then yun, ultimate double whopper something yun. Dinner muna kami. By the way, if you're wondering bakit gabi yung flight namin, dahil binuko pala yung flight na to intentionally kasi one of my bucket list is to spend my birthday on a plane. So, exactly 12 midnight na sa airplane na kami. I'm so excited because it's my first time to spend just a few hours on my birthday on a plane. Nagbabala ka na namang gumastos. Sa totoo lang po, siya talaga ang magastos sa aming dalawa. Mas mahalaga ang tulog sa bagay para masarap ang tulog. 2,459. Mura na. 2,459. Nasa airport ka pa. Time check, it's 12 midnight here in Australia while we are flying. And it's my birthday. Happy birthday! So right now, we're just waiting for our Uber. We opted to take an Uber instead of the usual Skybus because medyo marami kaming dala, may hirapan kaming iakyat yung mga luggage. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. Nandito na kami ngayon sa hotel namin, nakapag-check-in na kami kanina. And we're staying at Ibis Budget, Melbourne CBD. It's not a new hotel, pero okay pa rin naman siya. Of course, it's a budget hotel. Hindi ganun kalakihan. But still, we have the queen-size bed. Maganda yung restroom. Of course, kompleto naman yung amenities. So, yun. Alis muna kami. Magsisimba kami. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I'll break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. Hello guys, we're here now at the famous Flinders Street photo booth. Actually, itong photo booth na to is one of its kind. It's running for 50 years, actually 65 years already. Since the 1970s, ginawa na yan. And the good thing here is 16 lang yung klase ng booth na to all over Australia. And siya na lang yung nabubuhay pa and gumagana. So, sa buong Australia, isa na lang siya out of 16. And me and Lovely tried it already. At hinihintay lang namin yung photos. At once na ma-develop yon, papakita namin sa inyo. Ang galing. Okay guys, we already have our Mikey car. Yeah, we bought 2 of course para sa aming tig-isa kami. Actually, we have dito sa Melbourne, meron naman talaga mga free tram. Libre yan kahit saan along the free tram zone.
But we have this tour outside the CBD, papunta sa St. Kilda at saka doon sa iba pang lugar na hindi naman under that free tram zone. So, we buy this Mackie card para yun ang pagta-tap in, tap out namin. So, $6 yung card and then we just top it up with $30 more para doon sa pamasahe. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. I like the matcha tree. Matcha tree. Yes. Shakira. You can change me, you can tell me down, I'll be there. That's the best seller. One Or this one is matcha. Matcha level 3. Yeah, so popular. Good. Yung food niya ay yung Sudoku platter. Bale, 9 different kinds of sushi tsaka sashimi. And then we ordered this fried oyster thing with truffle mayo sauce. Masarap siya. Salty tapos savory. Yeah, dumating na yung aking food. Ito yung ultimate Wagyu don nila with salt and egg sauce. wow. Thank you. And then yung ating miso soup. Hi, Good morning. It's 6 a.m. in the morning, October 31, and we have a tour which is the Great Ocean Road tour na nabook ko on Klook. And if you want to have a discount, you can also use my code. It's also Lovely Klook. Dito na kami ngayon sa bus. Yung pick-up time namin at 7:30. 7:30. And then after niya, may mga iba pang mga pick-up points sa pupuntahan ng bus. The good thing is, kami yung una. Nakauna kami. So, nandito kami sa best seat actually. Nandito kami sa may left side, doon sa pinaka-front seat. Tapos sabi nung tour guide namin, yun daw yung pinaka-best seat for Best this tour. view. Yung best view din. And then, this tour is almost whole day. So, medyo mahaba to. This is around 6 to 7 hours ng travel time. Including, of course, yung mga stops, yung lunch breaks, and everything na pupuntahan. So, whole day to. So, mga estimated na time na balik namin is around 6 or 8 siguro. I'm not sure. Kundi pa din sa traffic. Freeze-dried strawberries with white chocolate. Yeah, okay. Okay. Wow. Thank you. Yeah, we're now here at the Great Ocean Road Memorial Arc. Now, this arc is commemorating the 3,000 surviving soldiers from World War I na gumawa nitong Great Ocean Road from 1919 to 1932. It was built in 1939, and this is the starting point of the 243-kilometer road na tinatawag nga na Great Ocean Road. Ito dahon. Cockatoos. This is our fourth stop. Nagtawag na Apollo Bay. Katapat niya yung on our right yung pinaka Apollo Bay Beach, and on the left is yung pinaka parang developed area, yung pinaka
center, which may shopping center, nandito lahat ng food stalls, souvenir shops, and some other novelty shops na pwedeng puntahan ng tao. Dito lahat nag-i-stop yung pinaka-tour to get their lunch, Lunch break. snack, toilet, and everything. Lunch break muna. So, yon, we have an hour here para maghanap ng pagkain. Yan, we found this Chinese restaurant. I'm not sure kung anong pangalan niya. But we ordered special fried rice. We have sweet and sour pork, and we're just waiting for our xiaolong bao. So yun, this is our lunch. At kain tayo, we have an hour here. Siguro pagtapos kumain, we'll just take a look around para sa souvenir shops and maybe some desserts. Nandito na kami ngayon sa 12 Apostles. Naglalakad na kami. May 15 to 30 minute walk papunta dun sa lookout. So papuntahan na namin yan. Ito na siya actually, makikita nyo na. Iharap na ngayon ang camera. Nice! Nakikita ba? Now, as you can see, those rock formations, yan yung tinatawag mismo na 12 apostles. But actually, siyam lang talaga siya. And then as of today, as of this moment, 7 na lang yung makikita nyo. Actually, dahil yung dalawa, because of natural collapse, nawala na. Yung mga rock formations na to, of course, ito yung mga cliff na nagkaroon ng formation because of erosions ng tubig during katagalan ng panahon. Ayan. And they said na habang tumatagal, yung mga ibang cliffs na nakita nyo, magkakaroon din yun ng rock formations once magkaroon ng erosions. Okay, we're now here at Loch Ard Gorge. Nakikita nyo yung isang buong rock formation na yan. Now, this gorge is named after the ship na nag-crash noong 1878 na ang pangalan ng ship ay yung Loch Ard. Now, during that time, yung nag-crash yung ship na yon, only 2 survivors ang nakasurvive. Dalawang 19-year-old boy na si Tom Pierce at 19-year-old girl na si Eva Carmichael. Surprisingly, nakaligtas silang dalawa kahit na teenager pa lang sila. At sila yung nakasurvive para doon sa gorge na yan, sa pagitan ng mga bato-bato na yan. At yan, pinangalan yung lugar na to doon sa ship na yon. And to those 2 survivors. Yan. We just finished seeing that Loch Ard Gorge. Pinag-uusapan nga namin ni Lovely, sabi doon sa story noon, doon sa nakasulat doon, yung baba ng beach na yon, hindi ka pwedeng mag-swimming dahil nga may shipwreck. So may mga natitira pa mga foreign objects doon na pwedeng makasakit sa tao. So hindi ka pwedeng dumaan yung barko doon or mamangkadang, bawal din mag-swimming doon dahil nga may mga gamit pa doon. At yung baba nun mismo ay yun din yung baba ng 12 apostles na pinuntahan natin kanina. So nasa baba lang pala yung gorge na yun. Gorge yung tawag doon sa cliff na magkatabi na napapaligiran ng tubig. So yun nga, doon nakasurvive yung dalawang teenager doon sa gorge na yun. Kaya tinawag na Loch Ard Gorge. Nandito na tayo ngayon sa London Bridge. Come a little closer. Ayan yung London Bridge. But now, ang tawag na lang sa kanya ay London Arc. Because before, double arc ang meron dyan. Connecting yung mainland papunta dun sa cliff na yon. But noong 1990, dahil nga sa natural causes, nagkaroon ng natural collapse dito at bumagsak. Actually, may dalawang na-stranded and they needed a helicopter para i-transport yung dalawang na-stranded. So ngayon, isa na lang yung arc na natitira. So naging London Arc lang siya instead of the London Bridge, which is before, yun ang pangalan sa kanya dahil nagko-connect siya from mainland to this cliff. Falling in love. You say
Hi everyone, good morning. Morning! So, it's our third day here in Melbourne. And for today, pupunta kami ng Melbourne Museum. And then after that, once makita namin yung mga culture, arts, and kung ano makikita natin doon, na exhibition doon sa Melbourne Museum, magla-lunch kami or maybe early dinner sa Queen Victoria Market. Magtatram kami using our Myki card, and dalawang beses kami magtatram. So papakita namin sa inyo paano gamitin itong Myki card. And actually, did you know na ang Melbourne ang may pinakamalaking free tram zone sa buong mundo? So as you can see here, yan, lahat na pupuntahan nyo along this block, this shaded green areas are free. So you don't need to tap your Myki card or magbabayad. So marami ka na mapupuntahan dahil halos lahat ng mga tourist spots, mga locations na maganda puntahan for Melbourne ay nasa loob ng free tram zone. Nasa, ano na kami? Saan to? Nandito na kami ngayon sa tram 86 papunta sa Albert Street, Nicholson Street. 5 stops to from Bourke Street. Yeah. 5 stops na naman. Easy. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. Hi. Hello! Come here! Come here! Wow, bait naman! Dito na kami sa loob ngayon ng Melbourne Museum. Simple lang siya. Bibigay nyo lang yung QR code and i-scan lang. Nabook ko pala siya. How much is $15 each lang. So, napakamura niya. Kapag hindi kayo nakabook at dito pa lang kayo bibili ng tickets, dito kayo medyo may pila, but not long. And then magbabayad kayo dito. Pero kung naka-pre-book naman kayo, eto lang naman siya. I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive and the stars will Ang guide cute. me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. Sinasabi dito na, of course, tayo ayaw natin ng mga bugs sa atin, pests yan sa bahay. Pero for the museum, nakakatulong sa kanila yun malaking bagay because sometimes may mga nakikita sila mga fossils or mga small creatures na ang hirap linisin yung mga bones nila and medyo fragile. So, with the help of those bugs, yung mga creepy crawlers na yon, sila yung kumakain ng mga maliliit na mga laman-laman ng mga bones na yon. So, makikita nyo dito, buhay yung mga bugs na yon at kinakain nila yung fossil or yung bone ng small creature na to. Dahil kung gagamitin yung kamay, mahirap na mahirap. So ito, in the process of decaying, kinakain nila yung bone ng isang, siguro ibon to eh. Yung bill, kinakain nila. Every place I flies, I break the molds with rebels run. I'm a hurricane free. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I fly. I break the molds with rebels run. I'm a hurricane free. Ngayon lang nakakita ng ganitong TV. Yan pa yung sinaunang TV. Ang galing. Nandito na kami ngayon sa Queen Victoria Market. Lagi akong dumadaan or lagi akong nakakita ng sugarcane juice. Ngayon lang ako nakainom. Ganyan. Anong lasa? Matamis, lasang tubo. Lasang grass. Umorder kami ng Steamed mussels with white wine and cream. And this is from
the mussel pot. Puro tahong lang siya, and then mamimili ka kung ano yung pinaka parang sauce niya. So with us, we have this white wine with cream, plus yung bread niya. So isasawsaw mo lang yung bread, and then yeah, just enjoy your mussels. Masang alak siya. White wine eh. Hindi ko nga in-expect. Ang tao pa. Yung mga katulad kong hindi umiinom. Oh, ang lakas ng white wine. No? Lasang-lasa siya. Kala ko lasang carbonara dahil may cream. Pero lasang lasang alak. I got the passion fruit, orange, and mango for $10. 100% juice. Tama naman. Mas lamang nga lang yung asim nung passion fruit tsaka ng orange.